Commissioner De Vera. Magandang hapon po ulit sa inyo. Magandang hapon naman, Gigi, at magandang hapon sa mga tagapakinig at tagapanood. Apo, Hello? dito po sa gagawin pong, Commissioner, dito po sa gagawin pong IRR ng CHED, mga gaano po ito tatagal bago po mabuo yung implementing rules and regulations? Well, depende yan dun sa pag-ayos ng mga detalye, no? Kasi ang realistic na time frame nito ay yung first semester ng 2018. Dahil meron pa namang pondo ngayon para sa free tuition sa mga state universities and colleges dahil dun sa 8 billion na nakalagay sa 2017 GAA. So hindi naman maapektuhan yung pag-aaral ng mga estudyante sa state universities and colleges sa ngayon kasi merong existing na pondo. So ang unang kailangang ayusin sa implementing rules and regulations ay yung detalye kung sino ba ang mga qualified dito, ano yung parameters dito, and then kasabay ng pag-craft ng implementing rules and regulations, ang CHED ay makikipagtulungan sa Kongreso at sa Department of Budget and Management para tignan kung saan makukuha yung pondo dun sa inaayos na budget para 2018. Apo, yung pong paghanap nga ng pondo na napaka-importante kasi binabanggit po dito sa ulat na yung mga may kakayahan namang magbayad hindi siyempre makakalibre. Pero gaano ho makakatiyak ang CHED na talagang hindi mauuwi sa kumbagay yung pag-subsidy po ng mga nagbabayad, yung mga estudyanteng hindi kayang magbayad at talagang separate po, may malaking pondo na kalaan para dito para tuloy-tuloy ho yung programa? Unang-una, walang nakalagay sa batas na ang makikinabang lang ay yung mga mahihirap. No? Ang nakalagay sa batas ay lahat ng nag-aaral sa state universities and colleges ay covered. Walang income requirement na nakalagay sa batas. No? Paano matatrack? Unang-una, kasi umaandar na ngayon yung free tuition sa state universities and colleges. Minomonitor ng CHED yan, tinitignan ng implementasyon. Kaya pag-craft ng CHED at ng DBM yung implementing rules and regulations, meron na kaming gabay doon sa nangyayari ngayon. Meron ng database na nabubuo dito sa mga reports ng mga state universities and colleges. So far, maliban sa UP, wala namang problema doon sa implementasyon. No? More than 100 state universities and colleges ang nag-i-implement ng free tuition ngayon. Doon sa mga nagbukas ng semestre nung June, okay naman ng mga estudyante. Yung iba magbubukas na yung August dahil nagpalit sila ng academic calendar. Wala namang problemang lumalabas so far. No? Kaya ito yung mahalagang gabay na gagamitin doon sa pag-implement nitong free tuition law. Kasi yung free tuition law, pinapalawak na yung coverage. Hindi lang tuition, kundi pati mga miscellaneous fees ng mga estudyante ay libre na. Opo, dun ho sa, linawin ko lang ho yung portion na parang lahat talaga ng estudyante ay makikinabang. Paano po? Kasi di ba sa, may mga mayaman naman talaga na pumapasok ng mga SUCs. Paano po ito? Required ho ba silang magbayad? May mga babayaran po sila o nakapaloob po sila, pasok na po sila dito sa libreng tuition? Sa free tuition na yun, pasok lahat. Pasok lahat sa mga state universities and colleges. Doon sa implementing rules and regulations na ginawa namin, naglagay doon ng income differentiation. Pero yun kung sakaling kulangin yung pera. Lumalabas naman sa implementasyon ngayon sa mga SUP, sapat naman yung pera. So lahat ay nakikinabang. Siguro ang kailangan natin hiwalayin, sabi ko nga, iba yung kondisyon ng UP. Kasi sa UP, makikita mo sa profile ng estudyante, madaming mga mayaman. Kaya nga, meron silang socialized tuition system. No? Kaya't merong agam-agam yung mga ibang kababayan natin na baka kailangan yung mga may kaya ay magbayad. Pero pag nagpunta na doon sa mga state universities and colleges sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang profile ng estudyante, ang karamihan talagang mahirap
So hindi ito masyadong issue sa mga state universities and colleges. Yung UP lang ang merong kakaibang katangian. Opo. Dahil nga pagpunta nyo ng Luzon, ng ibang parte ng Luzon o kaya sa Visayas, Mindanao, iba na ho talagang halos kahit pamasahe, hirap po yung mga estudyante doon. Malaking bagay na libre. Lahat po itong bayarin para sa kanila. Alam mo, Jiggy, sa mga tumutuligsa at nagsasabi na itong free tuition ay ang tinutulungan ay mayayaman lamang at hindi mga mahirap, ang imbitasyon ko sa inyo ay umikot sa mga state universities. Lagpas 100 ito all over the country. Pakihalubilo kayo sa mga estudyante, kausapin nyo sila, at makikita mo ang profile ay talagang nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Huwag po natin gamitin yung nakikita natin sa UP na nahihirapan silang ang labanan dyan paano makakuha ng parking. Hindi ho yan ang kalagayan sa mas nakararaming mga state universities natin. Kailangan ho ng tulong ng ating mga kabataan, kailangan ng tulong sa pamahalaan. Apo, yung sa laki rin ho ng budgetary requirement ng programa na ito, ng batas na ito, sa tingin nyo ho ba ay masusustain? Kasi isang proposal nga po, tapyasan yung mga pork barrel, yung sinasabi po ng Senator Lacson, yung mga pork barrel tapyasan. Sa tingin nyo, kaya hong magtuloy-tuloy para makatapos man lang ng 2 generation o marami-rami po mga estudyante? Kumbinsido ang CHED na kakayanin nito kung magtutulungan lahat, na magtutulungan ng DBM, ang CHED, ang Kongreso para hanapan ng pondo. Yung ginawa ng CHED na win-win solution, yung aming proposal nito mga nakaraang linggo, ay ibalanse yung agam-agam ng mga economic managers na masyadong malaki yung kailangang pondo at yung pangangailangan ipagpatuloy ang legacy ng Pangulong Duterte. Ang aming computation ay kaya naman, no? Kasi yung ibang bahagi ng batas hindi naman kagad implementable. Gustuhin mo mang lagyan ng pera sa 2018, hindi ito pwedeng i-implement. Halimbawa, yung student loan program. Yan ay kailangan i-disenyo mo pa. Titignan mo pa ano mga bangko ang interesadong sumama. Yan ay mga 1 taon yan bago mo ma-disenyo at ma-implement. So, yan pwedeng i-implement 2019 o kahit na 2020. Yung ilalaan na pondo dyan, hindi kailangan ngayong 2018. Yung local universities and colleges, yung create ng mga local government, 111 lahat yan. Ang nakalagay sa batas, kailangan pumasa sila sa kalidad na titignan ng CHED. Sa ngayon, 16 lang sa 111 ang na-evaluate ng CHED na okay. So, hindi mo naman pwedeng ibigay lahat yan in 2018. I-evaluate pa sila, titignan mo ang facilities nila, tignan mo ang mga teachers, tignan mo ang kalidad ng edukasyon. Yung budget para dyan ay papasok sa 2019, 2020, 2021 pa. So, yung kaba na makangailangan ka ng napakalaking pondo sa 2018, hindi naman mangyayari yan dahil i-stagger yung implementation ng iba't ibang bahagi ng batas. Sa estimate ng CHED, ang kailangan na lang sa 2018 ay 16.8 billion pesos para malibre ang tuition at miscellaneous sa lahat ng state universities and colleges at dun sa 16 na local government created colleges na pumasa na sa evaluation ng CHED. Bilang panghuli po, Commissioner, ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan natin, lalo po sa mga estudyante, mga magulang na mag-aantabay po sa implementation ng batas na ito? Okay. Ang mensahe ko lang ay tulad ng Sambayan ng Pilipino, ang Commission on Higher Education ay nagpapasalamat sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagpirma nitong makasaysayang batas na ang ating mga kabataan ay pwede nang makatapos. Yung kanilang panaginip na makatapos sa kolehiyo ay matutulungan ng pamahalaan. Ngayon, ang responsibilidad naman ng mga kabataan na makikinabang dito ay kailangan seryosohin yung inyong pag-aaral, huwag sayangin ang buwis ng bayan. At ang hiling ko ay pagka-graduate nyo, kayo ay mag-public service.
ibalik nyo yung tulong na binigay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang buwis, pagsilbi kayo sa bayan. Yun ang aking hiling sa ating mga kabataan na makikinabang dito sa batas na ito. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag. Si Commissioner Popoy De Vera ng Commission on Higher Education. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din at mabuhay ka.